Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So last week nga, naibalita ko sa inyo na multiple sources na nagsasabi na gumagawa na ng mga tawag si JJ Redick upang ibuo ang kanyang coaching staff sa Los Angeles Lakers at halos sigurado nang siya ang magiging bagong head coach ng team. Well, ngayon nga ayon sa report ni Shams and The Athletic ay sigurado na ito at wala nang ibang kandidato sa ngayon na tinititigan ang Los Angeles Lakers. Ganun pa man, base nga sa mga komento ng mga fans sa social media ay madami nga ang duda sa kakayahan ni JJ Redick na i-handle ang pressure bilang Lakers head coach. First time nga daw nito na maging coach at sa Lakers pa napunta. Arguably ang pinakamahirap na team na i-coach sa buong NBA dahil sa expectations ng fans sa franchise na ito. Hindi nga tanggap sa kanila ang West Finals finish. Bawat taon ay may mentality sila na championship or bust at hindi din sila naniniwala sa rebuild mode. Ayon nga sa ibang mga fans ay parang si Steve Nash lang nga daw ito sa Brooklyn Nets noon. Si Nash nga ay isa sa mga pinaka high IQ players sa NBA history at may magandang relasyon kay KD bago siya maging coach ng Brooklyn Nets. Ganun pa man, ang ending nga nito ay hindi kinaya ni Steve Nash ang trabaho bilang head coach ng Nets na may Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant at mga past prime na LaMarcus Aldridge, DeAndre Jordan at Blake Griffin. Hindi nga lahat ng high IQ players ay magaling na coach, tulad lamang ni Magic Johnson. Considered nga ito ng madami bilang ang greatest point guard of all time. Naging coach siya ng Lakers noong 1993-1994 NBA season. Nagtala siya ng record na 5 wins and 11 losses, including ang 10-game losing streak. Agad siyang bumaba sa pwesto dahil hindi niya nga daw kaya ang trabaho ng head coach. Subalit may iba naman na mga successful na tulad ni Jason Kidd ngayon. Subalit kahit nga si Jason Kidd mga kaibigan ay nagkaroon muna ng mga bad season sa Nets at sa Milwaukee Bucks. Isang bagay na hindi afford ni JJ Redick sa Lakers. Sa palagay nyo ba ay si JJ Redick ang tamang tao para sa trabaho na ito sa Lakers? Isama na din natin sa update na ito na sa ngayon nga ay hawak ng San Antonio Spurs ang number 4 and number 8 picks sa darating na NBA draft. Ganun pa man ay pinag-iisipan nga nila na i-package ang pick na ito para sa Atlanta Hawks kapalit ang number 1 pick. Ganun pa man ay madaming fans nga ang hindi sang-ayon dito dahil mahina nga daw ang draft class na ito at hindi worth it ang ipamigay ang number 4 and 8 pick kapalit ang number 1 pick. Hindi nga daw ito generational talent tulad ni Wemby o kaya naman ni Cooper Flag next year. Kung mapupunta nga sa San Antonio Spurs ang number 1 pick ay plano nilang kunin si Alexander Sarr upang ibuo ang frontcourt duo nila ni Victor Wembanyama, dalawang 7-footer mula sa bansang France. Makabagong David Robinson at Tim Duncan nga ang plano ng Spurs dito kung sakali na pumayag ang Atlanta Hawks sa trade. Exciting but at the same time ay malaking sugal dahil pwede din nga nila gamitin ang mga pick na ito para sa isang trade involving ang isang proven star player sa liga at tiyak nang hindi magiging bust. Kayo ba mga kaibigan, gusto nyo bang i-trade ng Spurs ang kanilang number 4 and 8 pick para sa number 1 pick ng Atlanta Hawks?